Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay napapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Matanong ko nga po kayo, sa puntong ito ba ng inyong buhay, ano ang pinaka-concern ninyo? Sa mga medyo bata-bata, anong concern ninyo? O sa mga medyo palubog na ang araw, ano ang concern ninyo? Yung madalas na concern. Ha? Baka ang mga concern natin, no? Paano ba tayo mabubuhay ng matagal? Paano ba tayo mabubuhay ng mahaba? Paano ba tayo yayaman? Paano ba tayo gaganda ulit? Paano ba tayo sexy? Paano ba papayat? Paano ba mababanat ang mga mukha natin? Tingnan nga mga mukha ng katabi ninyo kung yung mukha ay mat sa edad. Kasi, siyempre, kung 50 years old ka na, asahan mo may mga wrinkles ka na. Kaya lang, 50 years old ka na, pero banat na banat ang mukha. No? Kasi yun ang concern. Yung vanity, yung itsura. Pero sumagi na ba sa isip natin na ang concern natin ay makalangit? Yung bang, makakapasok ba ako sa langit? Yan. Kasi no, kahit naman sinasabi sa atin, kahit anong yaman mo, iiwan mo lahat yan dito. Hindi mo dadalhin yan doon sa pintuan ng langit at ihaharap mo doon sa nagbabantay na marami akong kayamanan, papasukin mo ako. Kasi hindi naman nasusuhulan yan. Kasi sa araw na ito, no, nagpapatuloy ang pakikipag-usap ni Nicodemo kay Jesus. Para nang sa ganon, maliwanagan si Nicodemo sa mga bagay na mga nangyayari, sa mga bagay na alam niya na para bang akala nila, alam na nila ang lahat ng bagay, akala nila sila lang ang maliligtas dahil alam na nila ang kautusan, pero yung katotohanan ng kausapin niya si Kristo ay walang-wala pala ito at hindi ito ang magdadala sa kanila sa langit. Kaya nga ipinapaliwanag ni Kristo no, na sa pamamagitan ng anak at ang sinumang tumatalima, nakikinig, ay magkakaroon ng buhay. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga matapos po ang masaksihan ng mga alagad ang kanyang muling pagkabuhay, ngayon ay buong tapang sila na kahit pinagbabawalan sila ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, pero hindi na sila napipigilan na magpahayag tungkol sa pangalan ng Panginoong Hesus. So ito ba ay concern natin?
ang tungkol sa mga aral ng ating Panginoong Hesukristo o bahala na po, Father, kasi uso naman po ang nakawan ngayon. Kadalasan nga, kinukonsinti pa natin ang mga tao na magnakaw. Tayo pa nga ang pumipili ng mga magnanakaw sa atin eh. Kasi inaakala natin na gaganda ang buhay natin sa kanila. Kaya kahit ang relasyon natin sa Diyos, kahit na pag sinasabi na ipangaral mo, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, kasi ito ang pangaral ni Kristo, ay itsapera si Kristo. Huwag na natin po, ang sasabihin pa natin, huwag na tayo makisangkot sa usapin yan. Kaya nga sa pagpapatuloy, binabatikos ngayon ang Santo Papa ng Pangulo ng US at sinasabing manahimik na lang ang Santo Papa at mag-focus na lang sa kanyang gawain, pangsimbahan. Concern din ni Kristo ang nararanasang paghihirap ng bawat isa dahil lamang sa mga makalupa o mga makamundong hangarin ng mga tao. Tandaan niyo po, yung realidad, kung ano man ang ginagawa natin dito sa lupa, lalo tigit kung tayo po ay kumikilala kay Kristo habang tayo ay naririto sa lupa at sinusunod ang kanyang mga aral, makakatiyak tayo na makakapasok tayo sa langit. Pero kung hindi, yan, sabi nga ni Kristo, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Amen.